Vincent's POV. Naging maayos ang pagsasama namin ni Sabrina. Nakipag-ayos ako sa kanya dahil gusto kong bigyan ng pagkakataon ang relasyon namin. Masaya ako na kasama siya at inaalagaan siya. Tama si Mommy. Kailangan ko lang na bigyan ng pagkakataon ng sarili ko na makilala siya at makita ang magagandang katangian niya. Naawa ko sa kanya nang makita ko siyang nilalagnat sa bodega. Hindi ko akalain na makakaya ko siyang ikulong at pabayaan siya doon mag-isa. Gusto kong bumawi sa kanya. Gusto ko siyang alagaan. Nag-leave ako sa trabaho ko para ako ang personal na mag-alaga sa kanya habang may sakit siya. Nag-usap kami ng masinsinan nang magising siya at nangako ako na babawi ako sa kanya at gagawin ko yun para mapatunayan ko na totoo ang sinasabi ko. Pinayuhan din ako ng doktor na ipa-check up siya sa OB-GYN para mabigyan siya ng vitamins na kailangan niya sa kanyang pagbubuntis. Masyadong mahina ang katawan niya, marahil dahil sa ginawa kong pagpapahirap sa kanya. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ng kaibigan kong doktor para sa kanya ko ipa-check up si Sabrina. Ilang ring lang ang hinintay ko at agad din naman niyang sinagot ang tawag ko. "Hello, Doktora Carla." Pabiro kong sabi. "Ay, long time no hear. Vincent, napatawag ka?" Sabi ni Carla sa kabilang linya. "Ano bang atin? Nagkabalikan na ba kayo ni Amira?" Tanong niya sa kabilang linya. "I just want to set a schedule for my wife. She's pregnant at ikaw sana ang OB na gusto ko para sa kanya." "Sure, just come to my clinic anytime." Sagot ni Carla. Sa loob ng 2 araw ay naging mabuti akong asawa kay Sabrina. Araw-araw ay binibigyan ko siya ng bulaklak tuwing umaga gaya ng ipinangako ko sa kanya na nililigawan ko siya. "Mahal, alis lang ako sandali. I need to go to my office. May kailangan lang akong ayusin. Babalik din ako agad." Paalam ko sa aking asawa. Dalang aking susi, lumabas ako ng bahay ko at dumiretso ako sa garahe. Pagsakay ko ng sakyan ay tumunog ang aking telepono. Dinukod ko ito sa aking bulsa at nakita ko ang pangalan ni Mommy na naka-registered. "Hello, Mom? Napatawag po kayo. Hindi ka daw pumasok sa office mo? Is there something wrong, son?" Nag-aalalang tanong ni Mommy. "I'm okay, Mom. Nagkasakit lang po si Sabrina kaya ako po ang nag-alaga sa kanya." "That's great. I'm happy that you are taking care of your wife. I hope that this is the beginning of your journey to being a good husband to Sabrina," my mom said in a happy voice. Matapos namin mag-usap ni Mommy ay pinaandar ko ng aking sasakyan. Tinataha ko ngayon ang daan papunta sa aking opisina. Pagkarating ko sa tapat ng aking building ay bumaba na ako sa aking sasakyan matapos ko itong i-park. Diretso akong pumasok sa aking opisina at ginawa ang aking trabaho. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Madami akong natambak na trabaho dahil ilang araw din akong hindi nakapasok. Bukas ay dadalhin ko sa Sabrina sa ospital kaya hindi ko na naman magawa ang trabaho ko. Hindi ko na malaya ng oras sa dami kong pinirmahan at binasang mga documents. Inayos ko na ang table ko at kinuha ang susi ng sakyan ko at lumabas na ng opisina ko. "Verna, pagkatapos mo dyan, umuwi ka na din. Hindi na ako babalik. Please, cancel all my meetings tomorrow. Hindi ako makapapasok." Bilin ko sa aking secretary at tuluyan na akong lumabas ng aking kumpanya. Dumaan muna ako ng grocery para mamili ng pasalubong ko kay Sabrina. Dumaan na din ako sa isang flower shop na nakita ko malapit dito sa grocery at bumili ako ng bulaklak. "Good evening, sir. Ano pong bulaklak ang bibili ninyo?" Tanong sa akin ng florist. "I want the most expensive flower to my wife. Do you have any suggestions?" Tanong ko. "We have here tulips and lilies, sir. This is perfect for your wife. It symbolizes perfect and deep love." Sagot sa akin ng florist. Bumili na din ako ng chocolate para sa kanya. Gusto ko maramdaman niya kung paano ligawan kahit mag-asawa na kami. Kahit na nagtagal ay nakarating na ako sa bahay namin. Bumaba ako ng sakyan, dala ang mga pinamili kong prutas at bulaklak para sa asawa ko. Agad akong pumasok sa loob ng bahay at dumiretso ako sa silid namin ni Sabrina. Mula na magkasakit siya ay pinalipat ko na siya sa silid ko. "Mahal, I'm home," sabi ko sa nakahiga kong asawa. Lumapit ako sa kanya at tumalik sa kanyang labi. Iniabot ko sa kanya ang dala kong bulaklak at chocolates pati na din ang isang basket ng prutas. Ay ipinatong ko sa side table na nasa tabi niya. "Thank you, mahal. Baka naman masanay ako sa ginagawa mo," malambing na sabi sa akin ng asawa ko. Tumabi ako sa kanya at niyakap ko siya. "Ayos lang naman na masanay ka. Kahit ilang bulaklak at chocolates pang gusto mo ibibigay ko sa'yo para makabawi ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo." Sagot ko sa kanya. "Talaga ba? Hindi ka na ba galit sa akin?"
Kita ko sa mga mata niya ang pag-aalinlangan sa kanyang tanong. Isang ngiti lang ang sinagot ko sa kanya, kasunod ng isang matamis na halik sa kanyang labi. Mahal, kalimutan na natin yung nakaraan. Gusto ko na magsimula tayong muli. Siyempre paminsan-minsan hindi siguro may iwasan na mag-away tayo pero hanggang doon na lang iyon. Mahigpit niya naman akong niyakap at humiling siya sa aking dibdib. Halos isang oras din kaming nakahiga sa kama. Mga bandang 7:00 na ng gabi nang maisipan ko lumabas ng kwarto at maghanda ng pagkain. Mahal, lalabas muna ako para mag-prepare ng dinner natin. It's getting late na. Bawal sa'yo magutom. Sabi ko kay Sabrina. Mahal, pwede bang pizza na lang kainin natin ngayong gabi? Parang gusto ko kasing kumain ng pizza. Malambing na sabi sa akin ng asawa ko na agad ko namang sinang-ayunan. Okay mahal, kung yan ang gusto mo. Agad kong kinuha ang cellphone sa bulsa ko at nagpa-deliver ako ng pizza sa isang sikat na fast food chain. Mahal, nagpa-appointment ka pala ako bukas ng check-up sa OB-GYN para mabigyan ka ng vitamins at para makita kung healthy ba sa baby sa loob ng tiyan mo. Pagkatapos natin na magpa-check up, ay in-invite tayo nila mommy na mag-lunch sa bahay, kaya dadalawin natin sila. Sabi ko sa asawa ko, talaga Vincent? Pupunta tayo kila mommy? Masayang sabi niya. Close sila ni mommy kaya alam ko kung bakit siya masaya. Nahulog ko na din pala sa bangko ang perang allowance nila nanay at nakaschedule ng operahan ng kapatid mo next month. Vincent, thank you. Tanging na sabi niya sa akin at isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Matapos niyang kumain ng pizza ay hinayaan ko na siyang magpahinga. Pumasok ako sa aking office para magtrabaho. I need to check my SSS at basahin lahat ng pumasok na SSS sa akin galing sa aming mga investor. Masaya ako sa kung anumang meron kami ngayon ni Sabrina. Our relationship as husband and wife is gradually getting better. I'm looking forward to the happy memories we will create together. Kinaumagahan, maaga akong nagising para ipaghanda siya ng agahan. Kailangan niyang kumain bago kami pumunta sa doktor. Mahal, gising na. Ngayon ang appointment natin sa OB mo. Mahal, antok pa ako. Pwede bang 10 minutes pa? Hirit niya sa akin. Pinagbigyan ko siya dahil maaga pa naman. Habang nagluluto ako ay may biglang yumakap sa akin. Napangiti ako nang makita ko ang asawa ko na nakayakap sa aking bewang. Akala ko antok ka pa. Naamoy ko kasang niluluto mo kaya napabangon ako. Nagutom akong bigla. Nakangiting sagot niya. Agad ko naman siyang pinaghain at sabay na kaming kumain. Nang matapos kami ay nauna na siyang pumasok sa aming silid at ako naman ay nagligpit ng aming pinagkainan. Pagkatapos ko'y pumasok na din ako sa aming silid para maligo. Hindi ko nakita sa labas ang asawa ko kaya alam ko na sa loob pa siya ng banyo na naliligo. Bigla ako nakaramdam ng pag-iinit kaya dahan-dahan akong pumasok sa banyo at nakita ko ang nakahubad kong asawa. Shit, she's so sexy. Buntis na siya pero napakaganda pa rin ang kanyang katawan. Mabilis na ako nagubad ng damit ko at para akong magnanakaw na naglakad papunta sa kanya nang walang ingay. Niyakap ko siya at hinimas-himas ko ang katawan niya hanggang sa sinabi ko na kung pwede ba kaming mag-quickie. Isang napakasarap na tagpo ang nangyari sa amin dalawa sa loob ng banyo nang pareho naming pagsaluhan ang init ng aming katawan. Nandito na kami sa tapat ng ospital. Nauna na akong bumaba at pinagbuksan ko siya ng pinto. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob ng ospital hanggang sa klinik ng kaibigan kong doktor. Sir, pasok na po kayo. Sabi sa amin ng secretary ni Carla. Saka ako lumapit sa pinto at itunulak itong papasok. Nakangiting mukha ng kaibigan ko ang bumungad sa amin. Long time no see, Vincent. Bati sa amin ni Dr. Carla Arnaiz. Kaibigan ko siya since high school. Good to see you, Carla. By the way, this is my wife, Sabrina. Pakilala ko naman sa aking asawa. Oh, siya bang pumalit sa pwesto ni Amira? Balita ako malapit nang bumalik dito ang bruhang yun ah. Hindi ko inaasahan ang sasabihin niya pero wala akong magawa dahil kaibigan siya ni Amira kaya hinayaan ko na lang. Nakita ko ang mukha ni Sabrina na nag-iba ang timpla kaya inakbayan ko siya para hindi siya magalit. Sananyasan ko na si Carla na tumigil na. Kilala kong kaibigan kong ito. Hindi siya titigil dahil bukod sa prangka siya ay may pagkataklesa din ang bibig niya. Siya bang sumira ng relasyon niyo ni Amira? Kaya nag-alsa balutan ng best friend ko? Muli niyang sabi kaya nakita kong tumayo na si Sabrina at walang sabi-sabing lumabas ng silid. I'm sorry Carla, but I have to go. Paalam ko sa kanya at sinundan si Sabrina. Kahit na anong tawag ko ay hindi niya ako pinapansin. Nang makasakay kami sa loob ng kotse, pinagsabihan ko siya na ikino-offend niya at pakiramdam niya ay kinakampihan ko sa Amira at Carla.
Ang gusto ko lang naman sana ay sana hindi niya napinansin. Pero naintindihan ko naman siya kung bakit siya nagalit. Lalo na, Sabrina, I'm sorry kung nasaktan ka sa sinabi ko at sinabi ni Carla. Lilipat na lang tayo ng ospital para hindi ka na magalit. Wala na sa akin sa Amira. Ikaw na ang asawa ko kaya ikaw na may karapatan sa akin. Mahinahong sabi ko kay Sabrina. Hindi ko alam kung hanggang saan ang galit niya dahil alam ko na nasagawan ko siya kanina. Nag-uumpisa pa lang ako pero mukhang nadadagdagan na naman ang galit niya sa akin. Hindi pa din ako kinikibo ni Sabrina kahit na anong sorry ko sa kanya. I don't like this kind of feeling na parang ako pa nagmamakaawa na kausapin niya ako. Wala naman akong ginawang mali. Bakit sa akin siya nagagalit? We need to transfer to a new hospital to find an OB-GYN who will attend to you. Kung hindi mo ako kakausapin, paano ko malalaman ang gusto mo? Please, huwag ka na magalit. Hindi ko naman hawak ang isip ni Carla kung ano sasabihin niya. Paliwanag ko kay Sabrina. Nawawala na din ako ng pasensya sa kanya. Hindi ako sanay na nagso-sorry na nga ako kahit wala akong kasalanan ay nagmamatigas pa siya. Okay, fine. Kung ayaw mo magsalita, hindi na kita pipilitin. Pumunta na lang tayo sa mansyon at naghihintay na si mom sa atin. Inis na sabi ko sa kanya. Pinatakbo ko na ang sakyan ko at inayaan ko na lang siya. Buong oras na on the way kami sa bahay ng magulang ko hindi kami nag-uusap. Hindi nagtagal ay nakarating na din kami sa mansyon. Fix yourself. Ayoko makita ni mommy na hindi tayo nag-uusap. Sabi ko kay Sabrina bago kami bumaba. Nauna akong bumaba kay Sabrina. Nasa tapat na ng malaki naming main door si mommy at umikot ako para pagbuksan ng pinto si Sabrina. Pagbaba ni Sabrina ay agad na lumapit si mommy para puntahan ang asawa ko. Kamusta ka na, Iha? Balita ko'y nagkaskat ka daw? Totoo ba na inalagaan ka nitong anak ko? Kaya hindi siya nakakapasok sa kanyang opisina? Nakangiting tanong sa kanya ni mommy. Opo, ilang days din po akong nagkasakit. Kaya ngayon lang po kami nakalabas na Vincent. Good to hear na okay na kayo ng asawa mo, Iha. Masaya ko para sa inyo. Sana ituloy-tuloy na yung maganda ninyong pagsasama. Sabi ni mommy na nakatingin sa amin dalawa ni Sabrina. Mom, where's dad? Pag-iba ko ng usapan namin. Nasa office niya, puntahan mo na lang doon. Isasama ko muna ang asawa mo sa garden at mamaya-maya lang ikakain na tayo. Ani mommy. Naglakad ako papasok sa loob ng bahay at pinuntahan ko si daddy sa library. Morning, Dad. What are you doing? Good morning, son. I'm glad you have the time to visit us. Are you with your wife? Yes, Dad. She's with me. They're in the garden with Mom. Sagot ko sa aking ama. Your mom said that you and your wife are okay now. She's happy that you finally got married. And finally, you are giving us grandchildren. So your mom won't have to worry anymore. You're not getting any younger, so it's about time you finally got married. Nakangiting sabi ni Daddy. Habang nag-uusap kami ni Daddy ay nakarinig kami ng mahinang katok sa pinto at iniluwan noon si Manang, ang aming mayordoma. Senyorito, pinapatawag na po kayo ni Madam. Nakahanda na daw po ang dining. Tawag sa amin ni Manang. Tumayo na kami ni Daddy at sumunod kay Manang sa labas. Dumiretso kami sa dining at nakita namin si Mommy at Sabrina na masayang nagtatawanan. Napangiti ako dahil sinakita kong okay ng asawa ko. Masaya kami nagsalo-salo sa isang tanghalian. Ngayon ko na lang naman nakasabay ang aking mga magulang ng lunch. Iha, kailan ka ba manganganak? Tanong ni Mommy kay Sabrina. 5 months na lang pong hintay namin at makikita niyo na pong apo niyo. Masayang wika ng asawa ko. Habang pinagmamasdan ko sa Sabrina, inapapatingin din siya sa akin. Inirapan niya ako ng kanyang mata pero hindi ko naman siya pinapansin. Kapag lilingon siya sa akin ay kinikindatan ko siya kaya nakikita ko ang pamumula ng kanyang pisngi. Ngayon ko lang natitigan ng asawa ko at sadyang ang tunay ang sabi ng mga kaibigan ko na may angking ganda sa Sabrina. Gandang di mo inakala, ani nga ng iba. Hindi na kami nagtagal at nagpaalam na kami sa mga magulang ko. Ayaw pa nila kaming paalisin. Gusto nila ay dito na kami sa bahay nila matulog. Mom, babalik na lang po kami some other time. Kailangan na po namin magpahinga ng asawa ko. Kagagaling niyo lang po sa sakit. Okay, but promise me na dadalawin niyo kami madalas ng daddy niyo. Kung hindi magtatabo na talaga kami sa inyo. Malungkot na sabi ni Mommy. We promise, Mom. Nakangiti kong sagot. Nagpaalam na sa kanilang asawa ko at halatang mahal na mahal ni Mommy si Sabrina. Sabrina, Iha, kapag nagpasaway itong asawa mo, huwag ka mahihiya magsumbong sa akin, ha? At ako nang bahalang kumastigo sa kanya. Habilin pa ni Mommy. Mom, I'm your son. Dapat akong kinakampihan mo. Kunyaring nagtatampong sabi ko kay Mommy. Yes, you are my son. Pero kung mali ka, hindi kita kukonsentihin.
Seryoso pang sagot ni Mommy. Napakamot na lang ako ng aking ulo. We have to go, Mom. Dad. Paalam namin sa kanila at pinagbuksan ko na ng pinto si Sabrina bago ako umikot sa my driver's seat. Binabagtas na namin ang daan pa uwi sa bahay namin. Hindi na naman ako kinakausap ni Sabrina. Akala ko'y ayos na kami kanina. Mahal, akala ko'y okay na tayo kanina. Bakit parang galit ka na naman sa akin? Naiinis ko ng tanong. Kung ayaw mo magsalita, hindi na kita pipilitin. Nakakapagod makapag-usap sa isang taong ayaw makapag-usap. Medyo galit na ang tono ng boses ko pero pinipigilan ko lang. Magdidilim na nang makarating kami sa bahay. Wala kaming imika na dalawa. Nauna na siyang bumaba ng sakyan ko. Ako naman ay dumiretso sa garahe para i-park ang sakyan. Pumasok ako sa loob ng bahay na sobrang tahimik kaya dumiretso ako sa silid namin ni Sabrina. Hindi ko siya nakita sa loob. Marahil sa ibang silid siya nagpahinga. Sa inis ko'y pumasok ako sa banyo para maligo. Hindi rin ako nagtagal. Pagkatapos ko'y agad ako nagbihis ng polo shirt at pants saka nagsuot ng sapatos. Tinawagan ko mga kaibigan ko para ayaing mag-bar. Ilang ring lang at agad namang sinagot ni Matt ang tawag ko. Bro, napatawag ka. Anong atin? Bungad niya agad sa akin. Let's meet at the bar. Gusto ko lang nang makakausap. Sagot ko. Malamang nag-away na naman kayo ng asawa mo. Narinig kong sabi ni Matt sa kabilang linya. Habang tumatawa pa, ang loko. Don't laugh at me, bro. Mararanasan mo din ito pag nag-asawa ka na. Sabi ko din sa kanya. Kaya nga ayoko mag-asawa kasi ayoko inaaway ako ng babae. Sagot niya naman sa akin. Nagpaalam na ako sa kanya at usapan namin na sa bar na lang kami magkikitang magkakaibigan. Kinuha ko ang susi na nakapatong sa side table at saka lumabas ng kwarto. Hindi na ako magpapaalam kay Sabrina. Kung ayaw niya akong kausapin, bahala siya sa buhay niya. I want to enjoy tonight at ayoko nang isipin pa siya. Masyado na akong nagpapakababa sa kanya para paulit-ulit siyang suyuin. Hindi nagtagal ay nasa tapat na ako ng bar ng kaibigan naming si Louie. Isa din siya sa mga close friend namin nila Irvin at Matt. Madalang nga lang naming nakasama dahil madalas ay busy siya sa mga negosyo niya. Bumaba ako sa aking sakyan at pumasok sa bar. Nasa entrance pa lang ako ay dinig ko na ang ingay ng live bangad na kumakanta. Madilim ang buong paligid. Amoy na amoy ang usok ng sigarilyo at maging ang amoy ng alak. Lumapit sa akin ang isang bouncer kaya tinanong ko siya kung nandito na ang mga kaibigan ko at itinuro naman ako sa second floor ng bar kung saan nandoon ang mga VIP. Tinapi ko sa balikat ang bouncer bago naglakad papunta sa second floor. Pagdating ko sa second floor ay kinuwayan ako ni Irvin. Dumiretso ako at pumasok ako sa isang glassroom. Mula dito sa taas ay kitang-kita ang mga tao na masayang nagsasayawan sa baba. Bro, musta? Bati ko sa dalawang kaibigan ko. Umupo ako at inabutan nila ako ng beer na agad ko namang kinuha. Ba't ka nag-ayong mag-bar tayo? May problema ba kayo ng asawa mo? Tanong ni Matt. Wala naman. Gusto ko lang mag-relax at mag-enjoy ngayong gabi. Sagot ko naman sa kanila. Kilala ka namin, Vincent. Hindi ka magyayaya mag-inom kung hindi babae ang problema mo. Giit naman ni Irvin. Wala kaming problema ni Sabrina. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa aming mag-asawa. Ang mabuti pa'y mag-inom na lang tayo. Sagot ko sa kanila. Hindi ko naramdaman ng oras at lumalalim na din ang gabi. May mga tama na din kami magkakaibigan. May mga katibog ng babae ang dalawang mokong kaya hinayaan ko na lang sila. Nahihilo na din ako kaya medyo hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid ko. Bro, alam mo ba na nakabalik na si Amira dito sa Pilipinas? Biglang sabi sa akin ni Matt. Kahit medyo may tama na ako ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Parang nawala ang lasing ko sa sinabi ni Matt sa akin. Kailan pa siya dumating? Tanong ko. Ang balita ko kagabi lang yata. Sagot ni Matt. Huwag mong sabihing interesado ka pa din kay Amira, Vincent. Alalahanin mo may asawa ka na. Si Sabrina lang ang intindihin mo, hindi sa Amira. Nakaraan mo na lang siya at ang mga nakaraan ay dapat kinakalimutan na. Sermon sa akin ni Irvin. Alam mo hindi ko basta-basta makakalimutan sa Amira. At ang kasal namin ni Sabrina ay hindi sapat para mahalin ko siya. May mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit. Kagaya ng pag-ibig. Sinubukan ko naman siyang mahalin pero hindi ganoon kadali iyon. Ngayong nandito na sa Amira, gusto ko siyang makita at makausap. Wala naman sigurong masama kung gagawin ko yun. Sagot ko kay Irvin. Hindi na umibig ang mga kaibigan ko kaya hindi na din naman ako nagsalita. Narinig ko na tumunog ang telepono ko. Dinukot ko ito sa aking bulsa para sagutin ang tawag. Napangiti ako nang makita ko na si Amira ang tumatawag sa kabilang linya.
Nang sagutin ko, ay bigla na lang nawala ang tawag pero may natanggap akong message kaya binasa ko agad. Meet me at my condo, babe. Basa ko sa message ng babaeng matagal ko nang hinihintay na bumalik sa buhay ko. Sabrina's POV. Hindi ko kinakausap si Vincent dahil sa nangyari sa klinik ng kaibigan niyang doktora. Kahit ilang beses na siya nag-sorry sa akin, hindi ko pa din siya gustong kausapin. Pumunta kami sa bahay ng parents at doon umaarte ako na parang okay na okay kami kahit na hindi. Nauna na akong pumasok ng bahay nang makauwi na kami. Hindi ako tumuloy sa kwarto namin dahil gusto kong puntahan niya ako dito sa kabilang kwarto. Namuti na ang mata ko kakahintay walang Vincent na pumasok dito sa kwarto. Bigla akong nakaramdam ng gutom kaya naisipan kong lumabas para pumunta sa kusina para maghanap ng makakain. Sinilip ko si Vincent sa silid namin pero hindi ko siya nakita. Pinagbihisang damit lang niya ang nakakalat sa sahig. Wala din ang susi ng sasakyan niya. Baka lumabas at hindi nagpaalam sa akin. Hinayaan ko na lang at hindi ko siya tinawagan. Gusto kong maramdaman niya ang galit ko. Hinanday ko si Vincent dito sa living room para makapag-usap kami pagbalik niya. Ilang oras na akong nanonood ng TV pero walang Vincent na dumadating. Mula na magsama kami, hindi pa siya umuwi ng late kahit galit siya sa akin. Kaya binabalot ng kaba ang puso ko. Pagtingin ko sa wall clock na nakasabit sa wall ay 1:00 na pala ng madaling araw. Nag-decide na ako na tawagan siya para malaman ko kung nasaan siya. Lalo akong kinabahan nang cannot be reached ang cellphone niya. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa sofa kakahintay kay Vincent. Tinignan ko ang orasan, 5:00 na ng umaga. Umakyat ako sa kwarto niya na nasa second floor para tingnan kung nandoon na siya. Hindi pa din siya umuwi hanggang ngayon. Saan kaya siya nagpunta? Nag-aalala na ako sa kanya. First time na hindi siya umuwi ng bahay. Hindi na ako nakatulog kaya nag-umpisa na ako maglinis ng bahay. Nagluto na din ako ng almusal. Baka sakaling pauwi na siya ay may makain naman siya. Hindi na ako galit sa kanya. Na-realize ko na tama naman siya. Wala naman siyang kasalanan. Bandang 8:00 na ay hindi pa rin siya dumarating. Naisipan kong tawagan ulit ang kanyang telepono pero ring lang ng ring at walang sumasagot. Labis-labis na ang kabang nararamdaman ko. Natatakot ako na baka mayroong nangyari sa kanya. Naisipan kong tawagan si Mommy dahil baka doon siya natulog. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ko sa contacts ko ang number ni Mommy. Saka ko ito pinindot. Ilang ring lang ay narinig ko at may sumagot na sa kabilang linya. Hello anak? Napatawag ka? May problema ba? Wala naman po, Mommy. Gusto ko lang po sana itanong kung dyan po ba natulog si Vincent. Hindi po kasi siya nakauwi kagabi. Baka ako dyan natulog. Naiiyak ko sabi sa aking mother-in-law. Naku Iha, masanay ka na dyan sa asawa mo. Baka kasama niya mga kaibigan niya at nag-inuman sila kaya hindi nakauwi. Sagot sa akin ni Mommy. Medyo gumaan naman ang pakiramdam ko at nakahinga ko ng maluwag. Matapos kong tawagan si Mommy ay tinawagan ko naman si Kath. Nagpapasama ako sa kanya sa ospital para magpa-check up. Ilang ring lang din ay sinagot na agad ni Kath ang tawag ko. Hello B, kamusta ka na? Mista kita. Wala na akong kasamang rumakit. Nakangiting sabi ni Kath sa aming video call. B, pwede mo ba ako samahan na magpa-check up? Tanong ko sa kanya. Sure, wala naman akong lakad ngayon. Saka para makagala na din tayo. Matagal-tagal na tayong hindi nababanding eh. Sabi ni Kath. Ang usapan namin ay susunduin niya ako dito sa bahay kaya nag-ayos na ako ng aking sarili para makaalis na din agad kaming dalawa. Wala naman si Vincent kaya mag-iiwan nilang ako ng sulat para sabihin na umalis ako. Nagmamadali na akong naligo at nagbihis. 9:30 ang usapan namin ni Kat na magkikita sa labas ng bahay namin. Tapos na ako maligo at nagbibihis na ako nang mag-chat sa akin si Kat na nasa gate na daw siya. Kumuha ako ng ballpen at papel saka ako sumulat kay Vincent na lumabas lang kami ni Kat para magpa-check up. Inilapag ko ang sulat sa side table at lumabas na ako ng bahay para puntahan si Kat. Akala ko hindi ka nalalabas eh. Bungad sa akin ni Kat. Huwag ka na magreklamo, ililibre na lang kita sa McDo. Nakangiti kong sabi kay Kat. Naglakad na kami para sumakay ng jeep. Namiss ko ang mag-commute na kasama ang kaibigan ko. Parang asarap balikan noong mga panahong hindi pa komplikado ang buhay ko. Yung kahit parakit-rakit lang masaya naman ang buhay ko at hindi ako na-stress. Masaya din naman ako ngayon lalo na't okay na kami ni Vincent. Pero may mga bagay pa din talaga na hindi mo magawa kapag may asawa ka na. Pumara kami sa tapat ng isang klinik. Pagpasok namin ay agad ako nagtanong kung may schedule sila ng OB-GYN ngayon. Yes po ma'am. Nandito po si Doc ngayon. Magpapakonsult po ba kayo?
Nakangiting sagot sa akin ng nasa front desk. Opo, sana. Tipid na sagot ko. Inasikaso naman ako kaagad. Kinuha ang timbang ko, ang blood pressure ko at pinaglaboratory na din ako. Pagkakuha ko ng result ay saka ako pinapasok sa room ni doktora at nakangiti niya akong sinalubong. Naging maayos naman ang check-up sa akin. Ayos naman ang baby ko. Narinig ko pa ang heartbeat niya at healthy naman daw siya. Binigyan lang ako ng mga vitamins na kailangan kong inumin para lumakas ang anak ko. Mommy, next month na po ang balik mo. Pwede na po natin makita ang gender ng baby mo sa next visit mo. Nakangiting sabi sa akin ng doktora. Ang saya ko nang malaman ko na makikita ko ng anak ko sa susunod na buwan. Sana lang ay makasama ko sa Vincent para makita namin nang sabay ang baby ko. Kinuha ko ang reseta at masaya akong lumabas sa room ni doktora. Dumaan ako sa cashier para magbayad. Kat, excited na ako. Next month, makikita ko na ang baby ko at malalaman ko na kung anong gender niya. Excited kong sabi kay Kath. Masaya ako para sa'yo, Sabrina. Sana lang maging masayang pamilyang binubuo mo. Sabi ni Kath. Alam ko nag-aalala siya sa akin. Halika na at huwag ka na magdrama. Punta na tayo ng mall para malibre na kita sa McDo. Nakangiti ko sabi sa kanya. Agad na kaming sumakay ng jeep para pumunta sa mall. Gusto ko din kasing maglakad-lakad para malibang naman ako. Nakarating kami ng mall. Pagkapasok namin sa loob ay agad naming hinanap ang McDo. Nagugutom na kami ni Kat kaya nagmamadali na kami. Hindi namin napansin ang lalaking kasalubong namin. Ay, kabayo! Gulat ko sabi nang bumangga ako sa isang malaking bulto ng tao. Hawak ang noo ko'y nag-angat ako ng aking ulo. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na mabunggo po kita. Hingi kong paumanhin sa lalaking kaharap ko. Hindi ko namalaya na nakatingin lang ako sa gwapo niyang muka. Tumikim siya. Miss, sabi ng kaharap ko, sabay snap ng kamay niya sa tapat na mukha ko na nagpabalik ng ulirat ko. Miss, okay ka lang ba? Tanong sa akin ng lalaki. Okay lang po yan, sir. Ayun lang kasi nakakita ng gwapo. Sagot naman ni Kath. Narinig kong tumawa ang lalaki kaya biglang uminit ang mukha ko dahil sa hiya. Kath, bunganga mo naman, nakakahiya. Pasimpleng bulong ko kay Kath. By the way, my name is Levi. Levi Serrano. And you are? Ako po si Kath at siya naman pong kaibigan kong si Sabrina. Mabilis na sagot ni Kath. May lakad ba kayo? Baka gusto niyo samahan akong kumain. Mahitrit. Alok sa amin ni Levi. Yun, huwag ka nang tumanggi, Sabrina. Bawal tanggihan ng grasya. Muling sabi ni Kath. Shall we? Sagot naman ni Levi at iginihan niya na kami sa isang mamahaling restaurant. Habang kumakain ay napasarap naman ang kwentuhan namin. Sinabi niya na isa siyang negosyante na nakabase sa Dubai. Pero madalas din siya dito sa Pinas dahil may mga negosyo din siya dito. Halos magkasing edad lang sila ni Vincent at magkasing gwapo kung titingnan. Nang matapos kaming kumain ay agad na din kami nagpaalam pero nagpumilit siya na ihatid kami ni Kath dahil paggabi na din. Sa sarap ng kwentuhan namin ay hindi ko na namalaya na alas 5 na pala. Ihatid ko na kayo. Doon din naman ang way ko papunta sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Alok sa amin ni Levi. Sabrina, pumayag ka na para makauwi na agad tayo. Wala namang masama. Sabi sa akin ni Kath. Tumanggi pa ako nung una pero dahil mapilit si Levi ay pumayag na din ako kalaunan. Sarap niya ako pinaupo at sa backseat naman si Kath. Buong biyahe namin ay masaya lang kami nagkukwentuhan kaya hindi ko namalaya na nasa tapat na pala ako ng bahay namin. Agad naman akong bumaba at nagpaalam na sa kanya pati sa kaibigan ko si Kath. Hinintay ko lang silang makaalis bago ako pumasok ng gate at naglakad. Nakita ko ang sasakyan ni Vincent na nakapark na sa garahe kaya nagmamadali akong pumasok sa bahay para sabihin sa kanya ang resulta ng check-up ko. Palapit pa lang ako'y nakita ko na ang salubong niyang kilay habang nakatayo sa harap ng pinto at nakatingin sa akin. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? Uwi ba yan ng matinong asawa? Sunod-sunod niyang sabi sa akin. Hindi mo ba nabasa ang sulat ko? Nag-iwan ako ng note sa kwarto. Sabi ko'y magpapacheck up lang ako. Mahinahon ko sagot sa kanya. Hanggang anong oras ba dapat ang check up? May check up pa ba sa ganitong oras? O baka naman ibang pina-check up mo? Sarkastiko niyang sabi sa akin. Ano ba sinasabi mo? Ikaw ang hindi umuwi magdamag tapos ako sasabihan mo ng ganyan? Vincent, ayoko makapag-away. Gusto ko na magpahinga. Mahinahon ko pa ding sagot sa kanya. Sino yung lalaki na gatid sa'yo? Siya ba ang isa sa mga lalaki mo? Umamin ka, siya ba? Galit niyang tanong na pasigaw na. Vincent, hindi ko lalaki yun. Nakilala lang namin siya ni Kat sa mall at nagmagandang loob na hatid kami dito.
dahil dito din naman daw ang daan niya. Yun lang yun, walang ibig sabihin. Paliwanag ko kahit alam ko naman na hindi niya ako paniniwalaan. Ayaw na ayaw ko sa lahat yung taong sinungaling, Sabrina. Makakuha lang ako ng sapat na ebidensya ng panluloko mo sa akin. Sinasabi ko sa'yo, palalayasin kita dito sa pamamahay ko. Galit niyang sigaw sa akin, sa kanya ako hinawakan sa braso at ipinasok sa loob ng bahay.